Pangalawang punto na gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong umaga, mga minamahal kong mga kapatid. Habang tayo po ay naharap sa isang samot-saring pagsubok sa buhay, sa isang pandemya na ito, tandaan po natin palagi, tumingin tayo sa ikalawang pagbabalik ni Jesus. Dahil mga kapatid, pag tayo po ay nakaligtaan natin ang bagay na ito, posible na tayo po ay mawala ng pag-asa. Dahil ang pangako po ng ating pong mahal na pong Jesus na siya'y babalik muli upang tayo po ay kanya pong dalhin doon po sa isang lugar na kung saan wala ng sakit, wala ng pagsubok, wala ng kamatayan, wala ng paghihirap, mga minamahal ko. Kaya nga ang sabi po dito sa Pilipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Wow, mga kapatid! Alam natin na mayroon pong Diyos na nahandang nagmalasakit sa atin. Hindi natutulog ang Diyos 24 hours, mga kapatid, upang ikaw po ay kanya pong patnubayan, upang ikaw po ay kanya pong iingatan sa araw-araw. Pero sa karamihan, mga kapatid, maraming tao ngayon ang natatanong, sa maraming namamatay, nasaan ba ang Diyos? Sa maraming, dahil po sa COVID-19 na ito, ay marami pong namamatay, nasaan po ba ang Diyos sa mga panahong ito? Mga minahal kong mga kapatid, tandaan po natin palagi, ang Diyos po ay never siyang magkamali. Hindi panunukalan ng Diyos na ikaw po'y masasaktan, na ikaw po'y magkasakit. Kung ating pong ibalik ang ating pong pananaw doon po sa pasimula ng paglikha ng sanlibutan, panukalan ng Diyos, tayo po'y mamuhay na maligaya, tayo po'y mamuhay na payapa. Kaya nga ang ating pong unang mamagulang na si Adan at si Eva, sila po'y inilagay doon po sa hardin ng Eden na payapa. Mga kapatid, gusto ng Diyos na ikaw po'y mamuhay na mayroon pong kasiyahan, na mayroon pong kapayapaan. Bagkus, mga kapatid, dahil po sa resulta po ng kasalanan, tayo po ngayon ay naepektuhan, nahihirapan. Bagkus, salamat po sa ating pong mahal na Panginoong Diyos na gumawa ng maraming paraan. Palagi kanya pong sinubaybayan upang ikaw po'y i-redeem, upang ikaw po'y ay iligtas mula sa mga bagay na ito. Kaya nga ang kanyang pong pangako, mga minamahal ko, siya po'y babalik muli. Kaya nga tayo po'y bilang mga Kristiyano, bilang mga Kristiyano Adventista, tumingin tayo sa pagbabalik ni Jesus. Kaya nga, kagaya po ni Abraham, mga kapatid, si Abraham, siya po ay tumingin sa isang walang hanggan lungsod. Habang siya po'y tinawagan ng Panginoon, siya po ay mag-isip na pasulong. Ito din po si Pablo, mga kapatid. Kung atin pong titingnan ang Hebreo chapter 10 verse 25, si Pablo ay tumingin sa pagbabalik ni Jesus. Siya po'y sabik na babalik muli si Jesus. At dapat, mga kapatid, sa atin pong bilang mga Kristiyano, tayo din po ay mag-isip, o tayo po'y mag-isip na pasulong. Tayo po'y umaasam at nagpapanukala at handa na anumang sandal o ng abiso ng salubungin si Jesus. Dapat din tayong bumuo nitong kaugalian ng pagtanaw sa kalayuan at sa darating na panahon. Mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, alam nyo, ang pangako ng ikalawang pagdating ay binibigyan tayo ng direksyon ang ating buhay. Dahil, mga kapatid, pag hindi babalik muli ang ating pong mahal pong Jesus, na siya po'y nabayubay doon sa kalbaryo ng cross, nabuhos ang kanya pong dugo para po sa atin, walang silbi ang kanya pong kamatayan sa cross pag hindi siya babalik muli. Walang silbi ang ating pong pabuhay sa mundo ito, ang ating pong pakipag-ugnay sa Kanya, ang ating pong pagsamba araw sa tuwing araw na Sabat, walang silbi ang ating pong panalangin. Pag siya po ay hindi babalik muli. Bagkus, mga kapatid, ang pangako ng kanyang pong ikalawang pagbabalik, ito po ay nagbibigay ng direction ng ating pong buhay. Kaya nga, ang kaugalian natin bilang mga Kristiyano ay
ati pong titingnan ang pagbalik ni Jesus dahil ito po'y nagbibigay sa atin ng layunin sa buhay natin. Magkaroon tayo ng objective sa lahat ng ating pong ginagawa, mga kapatid. Hindi katakataka kung gayon na dapat din tayong mamuhay sa liwanag ng pangako ng pagbabalik ni Kristo. Tandaan po natin, mga minamahal ko, siya na po'y malapit na pong babalik. Kaya nga ang pangako niya, ang wika po sa Juan 14, mga talatang 1 hanggang 3, siya po'y babalik muli. At dalhin niya tayo doon po sa isang lugar na kanya pong inihanda ng bawat isa sa atin. Kaibigan, kapatid, ikaw po ay mayroon pong lugar sa langit. Tayo pong lahat ay mayroon pong lugar sa langit. Huwag mong sayangin ang iyong pong panahon sa mga makamundong bagay at ipagpalit mo itong lugar na inihanda ng Diyos para sa iyo. Kaya nga, yung po anumang pagsubok na ating pong naranasan sa mundong ito, mga kapatid, ito lamang po ay isang dahilan na tayo po ay mayroong matinding pangailangan sa buhay natin. At tayo po dapat ay ating pong buhay ay laging nakaugnay sa Diyos. Dahil, mga kapatid, sa Kanya lamang, He is everything. He is the first, the last, and the best in everything to us. Huwag tayong mamuhay para lang sa ating sarili, mga minamahal kong mga kapatid. Pangatlo na punto na aking pong ibahagi sa inyo ngayong umaga. Gamitin ang panahon na may katalinuhan. Habang tayo po, mga kapatid, ay ngayon ay medyo hindi masyado tayong busy. Ang iba sa atin din ay nagbisi-bisihan. Ang iba sa atin ay nakabalik din po sa ating pong matrabaho. Bagkus, mga minamahal kong mga kapatid, ang wika po sa Job 8, talatang 9, sapagkat tayo'y sa kahapon lamang at walang nalalaman, sapagkat ang ating mga araw sa lupa ay isang anino. Kaibigan, mga kapatid, gamitin natin ang ating panahon na may katalinuhan. Dahil pwede nating mapapahinto ang orasan, pero hindi ang takbo ng oras. Hindi naghihintay ang oras. Nagpapatuloy itong kumilos pasulong kahit tayo ay nakatigil at walang ginagawa. Kapatid, lilipas din ang mga panahon na kagaya nito. Pero ang mga panahon na nasayang, sa panahon na kagaya nito, mga kapatid, ano po ba ang ating pong ginagawa? Baka iba sa atin ngayon ay laging nababad na lang sa social media. Instead na tayo po magbasa, manalangin, lalapit sa Diyos. Pero mga kapatid, hindi ko po alam ang inyo pong ginagawa. Ano po ba ang ating pong ginagawa? Gamitin natin ang panahon na mayroon pong katalinuhan. Kailangan nating pangasiwaan ang panahon base sa inihahayag sa atin ng salita ng Diyos na mahalaga. Dahil kapag ang panahon ay tapos na, hindi na ito maulit, mga kapatid. Mas mabilis pang mawala yung pira. Pero pag ang panahon, pag isang sandali ay nawala, mga kapatid, ay ito po'y sandaling nawala magpakailanman. Kaibigan at mga kapatid ko, ang sabi nga po sa ating pong propetisa, sa Christ Object Lesson, pahina 342, ang wika po doon ang sabi, ang halaga ng panahon ay hindi nasusukat. Itinuring ni Kristo ang bawat sandali na mahalaga. At sa gayon, dapat natin ituring ito na mahalaga. Ang buhay ay totoong maiksi para sa langit. Kapatid, ang buhay na habang buhay pa tayo, gamitin natin sa paglilingkod na mayroon pong katapatan sa Diyos. Huwag natin sayangin. Ang buhay ay totoong maiksi para sa langit. Mayroon lang tayong kakaunting araw ng pagsupok upang maghanda para sa walang hanggan. Wow, mga kapatid. Hindi ito eternal. Hindi ito walang hanggan. Hindi ito magpakailanman ang ating pong naramdaman na mapagsubok. Na tayo po'y nahirapan. Wala tayong panahon na dapat sasayangin. Walang panahon na gugugulin sa makasariling kasiyahan. Alam niyo, mga kapatid, ang mundo,
I-offer niya ang lahat-lahat ng mga bagay na ito upang tayo lang po ay mapariwara ang ating pong buhay. Upang malimutan natin ang Panginoon na sa Kanya lamang natin masumpungan ang tanging kasiyahan sa buhay. Huwag nating sayangin. Walang panahon na gugulin sa makasariling kasiyahan. Walang panahon para sa pagpapalayaw ng kasalanan. Alam niyo mga kapatid, gawin ni Satanas ang lahat na paraan upang hindi natin mapansin ang kabutihan ng Diyos. Pero bilang tanging Kanya pong bayan, maging nawa nating maging kaugalian ang maging mapanalangin, ang laging lumalapit at lumalakad na kasama ang Diyos. Una, hanapin ang Diyos. Pangalawa, tumingin sa Kanya pong ikalawang pagbabalik. Pangatlo mga kapatid is ati pong gamitin ang panahon na mayroon pong katalinuhan. At panghuli at pang-apat mga kapatid, ito po'y napakalaga sa bawat isa sa atin. Panghuli mga kapatid, pagpipigil sa sarili. Maraming tao ngayon dahil naapektuhan din po sa pangyayari ng ating pong mundo, hindi nasira ang relasyon sa kanya pong kasamaan sa trabaho, sa kasamaan sa iglesia, sa kanya pong kapwa-tao, dahil po mga kapatid hindi po nakapagpigil sa sarili. Maraming nawala ng pag-asa, maraming naudlot ng mga pangarap dahil hindi nakapagpigil sa sarili. Ang pagpipigil sa sarili ay isa sa pinakamalagang katangian na maaring magkaroon ang isang Kristiyanong Adventista. Kaya nga ang wika po mga kapatid sa Hebrew chapter 5 verse 14, ang pagpipigil sa sarili ay makatulong sa atin na makikilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Mga kapatid, isang bagay na gusto ko pong natutunan ko din po sa sarili ko pong karanasan. Huwag tayong magdesisyon paggalit. Huwag tayong gagawa ng hakbang pag ikaw po'y galit. Pigilan mo ang iyong pong sarili. Sa panahon na ikaw po'y mayroon pong isang gawin na ura-urada, ikonsulta mo sa Panginoon. Sa lahat ng pangyayari mga kapatid, give thanks to the Lord. Huwag tayong mga kapatid na magmamadali. Kailangan natin ang pagpipigil sa sarili. Kaya ang wika po dito, dapat natin maunawaan ang isang sitwasyon. Lalo tigit sa kasalukuyan. Pag tayo po mga kapatid ay hindi po makaunawa na ito, posible tayo po wala ng pag-asa. Posible tayo po'y uminit po ang ating pong ulo. Gayon man mga kapatid, kailangan natin ang buong hinahon at kababaang loob na mapagtiisan ang mga pamumuwersa at pagambala sa kabila ng kinalabasan. Mga minahal kong mga kaibigan at mga kapatid, isang halimbawa dito, pinagpatuloy ni Daniel kung ano ang tama sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng leon. Kahit po sa gilid ng kamatayan, siya po'y naratiling tumayo. Dahil alam niya, mga kapatid, kung saan, kung ano po ang tama, at saan po siya panig naroon. Si Jose o si Joseph, mga kapatid, pinagpatuloy ni Joseph o ni Jose ang tama sa bahay ng Potifar. Kahit doon napakaraming tukso. Mga minamahal kong mga kapatid, ganito po ang buhay. Tayo po ay hindi po exempted sa mga pagsubok sa buhay. Ang mahalaga lang, ikaw lamang, pag tayo po ay laging nakaugnay ang ating pong buhay sa Diyos, hindi tayo pwedeng mahiwalay doon po sa Diyos. Doon po sa ating pong Panginoon. Dahil ang ating pong buhay ay nakakonekta sa Kanya. Mga kaibigan at mga kapatid ko, ang wika nga po sa Desire of Ages, page 101, ang mundo ay sanay sa pagpapakasasa sa sarili.
Sumasagana ang mga kamalian at kasinungalingan. This is the world na ating pong ginagalawan ngayon. Dumarami ang mga bitag ni Satanas para sa pagwasak ng mga kaluluwa. Gawin niya ang lahat ng mga taktika, ang lahat ng mga paraan, mga minahal kong mga kaibigan at mga kapatid, upang wasakin ang ating pangarap, wasakin ang ating pong pag-asa. Lahat ng pabubutihin. Dapat mga kapatid ang gawin natin, pabubutihin ang kabanalan na mayroon pong takot sa Diyos at dapat na matutunan ang mga leksyon ng pagtitimpi sa sarili. Ito po matid ang wika po dito sa Desire of Ages, page 101. Ang pagpipigil sa sarili ay mapapabuti sa pamamagitan ng kinagawiang practice. Dapat i-practice natin mga minamahal ko. Kaya nga, huwag tayo mga padalos-dalos. Kasi pag ang unang hakbang, pag ang ating pong buhay, ang ating pong pinaka-priority na ginagawa ay ito po nalimutan natin ang hanapin ang Diyos una. Lahat ng mga bagay na ito mga kapatid ay hindi na po natin masusunod. Lahat ng bagay ay po natin magawa. Pag wala din po ang tulong ng ating pong Panginoon at sa banal na Espiritu, hindi po natin magawa ang mga bagay na ito mga kapatid. Kaya nga tinatawagan ka ng Diyos. Tayo pong lahat ay tinatawagan ng Diyos na maging banal naman kayo. Ang wika nga po sa unang Pedro 1:15, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Si Enoch mga kapatid, pwede pala tayong maging mamuhay na banal. Hindi naman ibig sabihin mga kapatid na tayo po hindi magkasala. Tayo po'y maging banal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. At ang wika po sa unang Timoteo kapitulo 4 talatang 7, at sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Wow, mga minamahal ko. Mamuhay tayong mayroon pong kabanalan. Mamuhay tayong mayroon pong katapatan sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang mahalaga sa buhay, hindi mahalaga po ang pera. Hindi po ibig sabihin hindi mahalaga. Mga kapatid, pero hindi nawa na ang ating lamang pong atensyon, ang ating pong mga ginagawa ay nakatuon lamang tayo doon sa mga bagay na iyon. Alam niyo mga kapatid, nakita na po natin sa mga pangyayari na ito, ang aking pong reflection dito, walang mayaman, walang mahirap. Lahat ay pantay-pantay lamang tayo sa harapan ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, ang napakahalaga, magkaroon lamang ng kahalagahan at meaning ang iyong pong buhay. Pag ikaw po ay lumalakad na kasama ng Diyos. Ginawang kaugalian ni Enoch at Noe ang lumakad kasama ang Diyos sa isang kapanahunan na kakaunti ang nananatiling matapat sa gitna ng kalabisan, sa gitna ng materialismo at karahasan. Mga kapatid, walang kaibahan po. Bakit si Noe? Bakit si Enoch? Sa gitna po ng karahasan, sa gitna po ng ang mga tao ay materialismo, at sa gitna po ng karahasan, sila po ay nanatili na nagtapat, lumakad kasama ang Diyos. Ano po bang ibig sabihin natin na ang paglalakad kasama ang Diyos? Ito po yun, ang ibig sabihin nito ay ang mamumuhay kasama ang Diyos araw-araw habang nandito pa tayo sa lupang ibabaw. Nawa mga kapatid, ang mensaheng ito po yung magbigay paalala sa atin na habang ikaw po ngayon ay nasa isang sitwasyon na kagaya nito, huwag tayong mapawala ng pag-asa, kundi lalo pa tayong nalapit sa Diyos. Mayroon po akong karanasan ng mga kapatid na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Alam nyo, hindi tulog ang Diyos sa iyong mga hinain. Sa bawat patak ng ating pong mga luha, yun po ay nakikita ng Diyos. Noong aking pong anak, mga kapatid, siya po ay nagkasakit, aking pong pangalawang anak. Habang pansin ko po na at naramdaman ko po na siya po ay nahihirapan. At sa puntong iyon, gusto ko na po namin siyang dalhin sa ospital. Pero nung siya po ay nahihirapan, kasi si mga kapatid ay siya nag-constipate, siya po hindi siya makabawas. No?
Siya po'y nasaktan na. Habang siya po'y umiyak, ramdam ko mga kapatid na sabi ko sa akin pong sarili, huwag lang ang anak ko ang mahirapan. Ako na lang. Doon nag-reflect mga kapatid sa aking sarili. How much more ang Diyos. Ang Diyos ganun din mga kapatid. Nas tuwing nahihirapan tayo, ayaw niyang gusto makita na tayo po'y umiyak. Ayaw niyang gusto makita na tayo po'y nahihirapan. Tayo po'y magkasakit. Ganun po ang karakter ng Diyos mga kapatid. Hindi panukala ng Diyos na ikaw po'y pahihirapan, na ikaw po'y masaktan, at ikaw po'y magkaroon ng karamdaman, at nanulupay-pay, manghihina, at mawala ng pag-asa. Ang gusto ng Diyos mga kapatid, na mabuhay tayo mayroon pong kasiyahan. Kaibigan, mga kapatid ko, mamuhay tayo. Lumalakad tayo na kasama ang Diyos. Ulitin ko po, hanapin ang Diyos. Kung mayroon man tayong pinakaunang gawin, hanapin natin unahin natin ang Diyos. Pangalawa, habang tayo po'y naharap sa samot-saring pagsubok, tumingin lang tayo sa pangako ng ating pong mahal na pong Jesus na siya'y babalik muli. Dahil ito po'y nagbigay sa atin ng direksyon ng ating pong buhay. Dahil nasabi ko po kayo ng mga kapatid, pag hindi babalik ang Panginoon, sayang ang lahat. Lahat natin pong ginagawa. At sayang din po ang kanyang pong dugo na nabuhos sa kalabanin ng krus. Hindi pa tapos mga kapatid. Ang Panginoon ay lagi nandun para sa atin. God is in control of everything. Ang malaga lang, tayo lang po ay magtitiwala sa Kanya. Pangatlong bagay mga minahal ko, gamitin natin ang panahon na mayroon pong katalinuhan. Dahil mga kapatid, pwede natin mapapahinto ang orasan, ngunit hindi ang takbo ng oras. At ang ating pong buhay mga kapatid, ay ito lamang po ay maiksi lang. Huwag nating sayangin. Mayroon tayong dapat gamitin natin ang panahon natin mga kapatid. Huwag nating sayangin. At panghuli, ang pagpipigil sa sarili. Temperance. Dahil mga kapatid, pag ikaw at ako ay tayo po hindi makapagpigil sa sarili, masira ang pamilya, masira ang relasyon, at lalo higit, masira natin ang relasyon natin ang ugnayan natin sa Panginoon. Napapamatin ang mensaheng ito ay magbigay sa atin ng pag-asa at muling magpaalala sa atin kung paano tayo mamumuhay at ano ang maging kaugalian natin bilang mga Kristiyanong Adventista na naghihintay sa pangako at sa kanyang ikalawang muling pagparito. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Tayo po'y manalangin. Banal at dakila naming Diyos, maraming salamat po sa araw na Sabat na ito na iyo pong ipinagloob sa amin. At salamat po Panginoon sa mga mensahe na muling nagpaalala sa amin na ang mamuhay sa mundong ito Panginoon ay dapat kami po'y lumalakad, mamuhay na kasama po kayo. Dahil pag wala po kayo Panginoon, wala po kami magagawa. We are nothing. Salamat Panginoon nawa habang kami po ay patuloy po na nakipagbakas sa aming pong masarili at naharap sa samot-saring mga pagsubok. Alam po namin Panginoon sa tuwing kami po'y nahirapan, sa tuwing kami po'y nagutom, sa tuwing kami po'y nauhaw, alam po namin kung saan po kami lalapit. Alam po namin kung saan po kami iigib. Dahil you are the source of everything at sa iyo na po ang lahat. Ikaw lang Panginoon sapat na para po sa akin. Salamat po ng marami. Patawad po Panginoon sa lahat ng aming pong mga pagkulang at pagkasala. Pagpalain po ang lahat ng mga nakikinig ngayon at lahat po ng mga kapatiran sa buong distrito po ng San Mateo Marikina District. Sa panguna po ng ating butihing District Pastor Martin Jimena. Salamat po ng marami. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis Panginoon Jesus na aming tagapagligtas na si Jesus.